Lakers na naman, Lakers na naman. Eh ano naman, sorry nakakayamot kasi yung nangyari dito eh. Tignan nyo, nung popostehan ni Luka tong si Fox kahapon, ang naging solusyon at diskarte ng Spurs dyan ay i-double siya. Kaya si Wemby, bigla nga rin pong lumapit. Actually dito, di naman ito sa mahinang execution ng Lakers lang eh. More like sa magandang depensa rin talaga ng Spurs. Kaya nakaproduce sila ng turnover sa kalaban. Kasi syempre, nung dinouble na nga si Luka, iisipin na niya na ipapasa na niya yung bola sa kakampi niya. At since center ang lumapit, center din naman po ang malilibre. Which is dito sa Ayton yun. Though para sa Spurs, inaabangan na nga nila yung pasa dyan kay Ayton. Basang-basa talaga nila. And kung ikaw si Luka, mahirap na rin pong skip pass papunta kay Vanderbilt yan sa corner kasi madaling makakabalik po si Keldon Johnson. Si Ayton na talaga ang pinakamaayos na option dito na mapapasahan at alam na alam ng Spurs yon. Dalawa na kagad ang sumulubong din kay Ayton dyan kaya wala na rin siyang time mag-react sa kung ano pa ang susunod niyang gagawin. Kasi wala na yung bola sa kanya, ay nako. Kita muli natin dito yung pagsama ng dalawang players kay Luka. Effective talaga siya sa ganyan and almost every possession ay ganyan naman din ang ginagawa sa kanya. Diba? Kaso komportable tong Spurs na depensa ng interior ng Lakers kasi si Keldon Johnson ay andito na naman at handang tumulong na naman dyan sa loob. Kaya okay sana natira ito kay Vando. Yan naman din ang role niya sa opensa, tumira ng mga corner shots at occasionally ay mag-cut. Kaya bakit hindi mo tinitira yan, Vando? Dahil ba may Fox dito? Pero nagmaasim pa si Idol sa nag-aabang na Wemby. Eh di lalo ang hirap niyan. Kaya ganito na lang po ang mukha na magagawa ni Coach Reddick kasi wala eh. Kung hindi pangit mag-execute ang team nila, maganda rin po ang depensa ng Spurs talaga and hindi lang iyon, sila rin mismong pangit ang ginagawang depensa. Pero hindi naman yung depensa ng Lakers ang bida rito sa video na ito eh. Ibang issue yun na kailangan din po nilang i-address. Balik tayo sa opensa at more on sa depensa nga ng San Antonio. Tignan nyo yung ginagawa nila kay Luka. Upang hindi ito makadiskarte, nagpapadala sila ng double. Half court pa lang. Kaya nga syempre iisipin na niya na ipasa to tapos kinover lang ng Spurs yung mga immediate na butas tulad dito kay Kleber, lumipat si Champagny. Kay DK, lumipat naman si Harper. Wala man lang pumeke eh, no? Isang peke lang yan, wasak ang depensa nila panigurado. Kaya dito rin sana effective si AR eh, kasi kung ganung dino-double si Luka, malupit si AR sa ganyang mga pag-breakdown ng depensa at magpapeke-peke. Kaso wala nga siya, kahit si Lebron wala rin po this game. Kaya kamot ulong turnover na naman to. Gabe Vincent, kinuntes yung siya ni Wemby, grabe, effective. Pero syempre ayaw mo yung ganitong matchup, Idol. Kakainin ni Wemby yan kung lumalim-lalim lang din siya. Ang pangit dito ay yung sa iba. Kay Smart ba? Hindi, naka-box out siya dyan ng maayos. Sino yung hindi buma-box out? Heto po si Nick Smith. Kaya sa habits din talaga to. Dapat automatic na yan. Mapabigman ka or guard ka if you are around the rim. Dapat kang buma-box out tulad nga nung ginagawa ni Smart. Or at least man lang maagap ka sa paligid mo kung may tao ba dyan o hindi, di ba? Sayang yung box out ni Smart eh. Kasi ikaw hindi ka naka-box out. Habits din talaga at ligwak ang Lakers dyan this game. This time naman wala silang Luka pero ang depensa ng Spurs ay solidong-solido pa rin. Napakaganda nung timing nito ni Harper. Kanina nga maganda nga rin po yung timing niya doon sa steal. At heto, may blindsided help siya kung saan oo, nalilibre si Jake dyan kasi iniiwanan nga ni Harper pero malamang wala na rin pong time talaga para mag-react pa si Smart kasi wala na nga yung bola sa kanya. Again, sa mga bad habits, andito po si Gabe at tinatao si Sohan sa ilalim at wala na namang box out dyan. Not to mention na nang iiwan sila ng shooter sa labas at nagtuturoan sila kung sino ba yung lalapit. Ewan ko ba, Lakers? Kaya nasa stress talaga si JJ sa inyo eh. Kita nyo si Gabe, ayan, umabang sa bola pero hindi binabox out si Sohan. Na pwedeng tumalon dyan kung sa kanya man ang gawin ng bola, buti at long yung talbog. Pero again, pinababayaan nyo lang yung iba na from the outside ay mag-hustle sa loob kasi hindi nyo nga binabox out. Or at least hindi nyo tinitignan. Trabaho mo yan, Jake, kaso nanlusutan ka lang ni Wemby. Malamang kung naharangan ni Jake yan, edi hindi siya makakapag-follow up dunk. Wala. Kung ikaw si Reddick, mababad trip ka rin talaga sa team mo gawa nung hindi na nga kayo maka-execute ng maayos sa opensa tapos ganyan pa kayo dumepensa. Loose, walang box out, basically kulang talaga sa effort. Hindi na usapan dito kung may mahusay kayo na players sa depensa eh. Kasi naniniwala ako na ang depensa ay more on effort din talaga. Tulad nung pag-box out, paghabol sa shooters at iba pa. And nakita nyo naman sa mixing video na ito na kulang sa ganung habits yung LA. Pero maganda rin talaga yung depensa ng Spurs. Hindi na yon maikakaila. If maayos nila yon, edi one step sa magandang direction yan malamang. Pero may ibang issues pa talaga sila other than that. Kaya ano po masasabi nyo sa video natin ngayon, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang Idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.